Hello and welcome mga men. Ngayon nga full review natin ang Chapter 7 ng Boruto 2 Blue Vortex. So konting flashback nga sa Chapter 6. Last time nga nag-uumpisa na mabaliktad yung situation ni Kawaki at Boruto. Kahit papaano nag-uumpisa na nga magtiwala etong si Shikamaru na si Boruto nga ay si Boruto na anak ni Naruto. Well, last chapter din nagsimula na nga ang bakbakan sa pagitan ni Boruto at Mitsuki. So nasa sage mode nga siya mga men, kaya simulan na agad natin yung chapter 7. Dito mga men sa first panel pinakita sa atin yung nasa isipan ni Mitsuki during battle niya dito kay Boruto. Sinasabi niya na siya yung moon na nagbibigay liwanag sa kadiliman, pero hindi nga niya magawang kuminang o mag-shine ng siya lang. And for that reason nga daw kailangan niya ng sun para mag-shine. And as long as ang sun nga daw na to magbibigay liwanag sa kanya, magsha-shine nga din daw siya. Pero hindi nga ito yung nangyayari sa kanya ngayon. Sa next panel nga, continue na yung battle between sa kanila ni Boruto. Gumamit nga dito ng shuriken si Boruto, na-deflect naman to ni Mitsuki. Dito, gumamit nga ng Sage Snake Shadow etong si Mitsuki mga men. So lahat ng mga yan, inaiwasan lang ni Boruto. So kailangan niya talaga mag-ingat dito mga men, kasi sa pagkakalam ko, meron ngang poison tong mga Snake Sage Aura na to. Dito mga men, ginamit nga ni Boruto ang Flying Raijin Jutsu. Nagulat nga dito si Mitsuki sa bilis ni Boruto mga men. Yung Flying Raijin Seal pala ni Boruto mga men naka-attach dito sa mga shuriken na tinapon niya. Ano ang nangyari kay Kawaki? Akala ko nga siya yung bahala sa akin, tanong ni Boruto kay Mitsuki. Sabi naman ni Mitsuki na hindi na nga daw importante sa ngayon yun. Ako ang kalaban mo Boruto. Dito sinabi nga ni Shikamaru na pinoison nga daw ni Mitsuki si Kawaki at yan din daw ang balak ni Mitsuki na gawin kay Boruto. Alam ni Mitsuki kung gaano kalakas ngayon si Boruto mga men. Sobrang layo na talaga yung agwat nila ngayon in terms of power. Dito sinabi din ni Mitsuki na no rival nga daw si Kawaki sa lakas na meron si Boruto ngayon. Anyway, sabi dito ni Mitsuki na hindi niya daw hahayaan si Boruto na patayin si Kawaki kahit mamatay pa daw siya sa pakikipaglaban dito kay Boruto. Sabi naman ni Boruto na kung si Kawaki nga walang chance sa kanya, same goes din daw dito kay Mitsuki. Kaya pointless lang daw yung labanan nila. Dito sabi naman ni Mitsuki na meron daw siya ibang rason kung bakit niya ginawa yon kay Kawaki. Yun ay para daw ma-unleash niya lahat ng lakas niya. Gumamit nga dito ng snake clones etong si Mitsuki. At ang mga clones niya na to gumagamit din ng Sage Snake Shadow Strike. Dito mga men mapapansin natin yung mastery ni Mitsuki ng Sage Mode. Feeling ko nga ngayon mga men mas malakas pa etong si Mitsuki compare sa Naruto na naka Sage Mode lang. Anyway, hindi na nga daw ito maganda kasi winawasak na daw ni Mitsuki yung paligid. Dito ibalak nga talaga ni Mitsuki na tapusin etong si Boruto mga men. Wala na nga siyang paki sa mga pinanggagawa niya. Sinabi niya na si Boruto nga daw yung problema. Mas mabuti na mamatay na nga lang daw siya. Sagot naman ni Boruto na malamang tama nga daw etong si Mitsuki na siya nga yung dapat nasisiyan sa mga nangyayari. Pero unfortunately nga daw marami pa siyang gagawin kaya hindi niya afford na mamatay ngayon. Ililigtas niya pa si Sasuke at yung mga magulang niya at ang buong mundo. Kaya hindi pwedeng ma-dead on the spot siya dito sa laban nila ni Mitsuki. Umatake na nga etong si Boruto. Ginamit niya dito ang lightning coated blade niya para tapusin ang clones ni Mitsuki. At dito isabay silang gumamit ng hand seals. Ginamit ni Mitsuki ang Snake Lightning at kinontra naman ito ni Boruto gamit ng Thunderbolt. Nag-create nga ng pagsabog ang atake nila dahilan kung bakit nagka-blind spot nga itong si Mitsuki. At syempre mabilis si Boruto kaya hindi niya mailagan itong atake ni Boruto mga men. Dito nga sa mga susunod na panel guys, very dramatic yung usapan nila dito. Alam naman natin na kilala nga netong ni Boruto itong si Mitsuki unlike kay Kawaki. Alam niya yung nararamdaman ni Mitsuki towards dito kay Kawaki. Syempre tinuturing nga na son ni Mitsuki etong si Kawaki kasi kung wala nga daw si Kawaki hindi siya magsha-shine. Kung kaya't ganun na lang siya kapursigido para protektahan ito. Sinabi ni Boruto na nawalan nga daw ng pag-asa itong si Mitsuki kasi yung pinaniniwalaan nito hindi niya na mapagkakatiwalaan pa. Kasi nga yung son which is si Kawaki na nagbibigay liwanag kay Mitsuki nawalan na ng ningning. Wala kang alam Boruto, sabi ni Mitsuki. Pero alam ko at alam ko kung nasaan ang son mo. Ako ang son mo Mitsuki, sabi ni Boruto. Galit na galit itong si Mitsuki dahil sa sinabi ni Boruto na siya yung son ni Mitsuki. Sabi naman ni Boruto na kung gayon bakit hindi mo pa ako inaatake gamit ng mga ahas mo. Alam ni Boruto na na-realize na nga ni Mitsuki na hindi nga si Kawaki yung son niya. Kahit anong dikit nga ni Mitsuki kay Kawaki hindi pa nga din magawang bigyan ng liwanag ni Kawaki etong si Mitsuki. Natural lang na malito ka pero alam mo kung ano ang totoo kasi alam mo na ikaw lang ang makakapagdesisyon kung ano ang kinakailangan ng isang individual para maging son mo. Inalis
inalis ni Mitsuki ang ahas sa katawan ni Boruto at dito parang natauhan nga siya. Sino ka bang talaga, Boruto? Tanong ni Mitsuki. Huwag kang mag-alala, wala akong intensyon na tapusin si Kawaki. Meron lang kaming aayusing dalawa, sabi ni Boruto kay Mitsuki. Pero bakit mo pinatay si Lord 7? Tanong ni Mitsuki. Buhay at ligtas si Lord 7, sabi ni Boruto. Nashock dito si Mitsuki, Shikamaru at Ino mga men. Pati na yung asawa niya ay buhay din, sabi ni Boruto. Mitsuki, naniniwala ako na kaya mong ngumingning ng ikaw lang. Pero kung gusto mo talaga ng sun, lumapit ka lang sa akin. Dito, inirequest nga ni Shikamaru na mag-usap sila ni Boruto. Sa next panel nga, inagising na nga dito si Kawaki mga men. Nahanap niya si Mitsuki. Well anyway, sa next panel, in-explain nga ni Boruto ang about sa omnipotence ni Ada. Sinabi dito ni Boruto na kahit i-explain pa nga daw niya yung omnipotence malilimutan nga lang daw ulit ito ni Shikamaru. In fact, ilang ulit na nga din daw to sinabi ni Sarada at Sumire kay Shikamaru. Dito nagulat nga si Shikamaru kasi imposible na malimutan niya. Pero somehow may idea na nga siya sa sinasabi ni Boruto. Yung concept nga daw ng omnipotence aalisin yung pagdududa ng mga tao na affected nga ng abilidad na to. So useless pa din kahit ilang beses pa i-explain to ni Boruto sa kanya mga men. Kaya nga dapat paniwalaan na nga lang daw ni Shikamaru na nag-switch nga ng katayuan etong si Boruto at Kawaki kahit wala pa ngang proof. Pero dito bumilib nga si Boruto kay Shikamaru kasi na-figure out nga daw nito ang situation. So paano ba natin to mare-reverse? Tanong ni Shikamaru kay Boruto. Wala tayong magagawa para i-reverse to, sabi ni Boruto. Kasi kahit nga i-reverse pa daw to hindi pa din mariresolba yung problema between Kawaki at Boruto. Sinil nga ni Kawaki si Naruto para protektahan ito, so wala pa din saysay kahit ma-reverse ang situation. Unless masatisfied nga si Kawaki, like mapatay niya si Boruto at maubos yung Otsutsuki. Otherwise mauulit lang ng mauulit yung mangyayari. Sabi naman ni Shikamaru na kung siya nga lang daw sa sitwasyon ni Boruto, malamang na i-rescue niya si Naruto at papatayin niya si Kawaki. Gusto niya nga akong patayin pero wala akong plano na patayin siya, sabi ni Boruto. Gusto niya lang na balibagin si Kawaki para matauhan at makipag-ayos. So parang same din dito kay Naruto at Sasuke mga men. Sa idea pa lang na to magkakaroon na talaga ng hint etong si Shikamaru na anak ngang talaga ni Naruto etong si Boruto. Anyway dito dahil nga daw sa walang plano si Boruto na tapusin si Kawaki, kailangan daw maintindihan ni Boruto na patuloy pa din yung akusasyon dito kay Boruto na siya yung pumatay sa 7th Hokage. So dahil sa nalaman ni Shikamaru, hindi niya muna i-expose si Kawaki kasi baka nga matrigger ulit ang omnipotence. Kaya stay muna si Boruto as criminal or fugitive. Okay lang naman daw, sabi ni Boruto. Well anyway, dito nga sa mga last panels makikita natin si Jura na nagbabasa ng libro. Nag-a-acquire siya ng knowledge patungkol siguro sa mundo ng mga shinobi. The more I learn, the less I know. Wika niya nga dito mga men. At sa lahat nga ng binasa niya hindi pa din masagot yung katanungan niya. Kaya kailangan niya nga makita si Naruto. Si Naruto na gusto niyang patayin. Kasi baka nga si Naruto lang yung makakasagot sa mga katanungan niya. And end of the chapter.